Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na magpagbagi. Ang gagawin natin ngayon ay magkakabit tayo ng carbon type na handle switch. May kasama na itong hazard at saka starter switch dito sa bandang kanan. Ngayon nandito na yung sa bandang kaliwa, yung left handle switch, mga loads. Yan, napakaganda kasi carbon type itong handle switch na to at may kasama na itong hazard, itong kanyang signal light switch. Ngayon ang gagawin natin ay idugtong natin yung mga parehong kulay dito kasi ang ginawa ko dito ay pinutol ko yung kanyang mga socket dito sa kanyang wire. Ito na yung mga socket dito sa bagong handle switch na carbon type kasi iba yung socket nya. At ang ginawa ko dito sa lumang handle switch ay pinutol ko rin yung kanyang socket dito sa kanyang mga wire, dito sa left side at saka dito sa right side. Dito siya galing itong wire na to. Ito yung stock nya na socket. Kaya ang gagawin natin dito ay dudugtong natin dito sa kabilang handle switch, dito sa bagong handle switch na carbon type. Ilipat natin yung wire at saka kasama na rin yung kanyang socket. Unahin natin itong kulay dilaw, mga loads. Dugtong natin. Ito yung para sa high beam ng ating ilaw, para sa headlight. Dahil tapos na nating naikabit yung kulay dilaw, yung para sa high beam, yung para sa low beam naman yung ikakabit natin. Hanapin natin yung kulay berde na wire. Ayan mga loads, nakita na natin yung kulay berde na wire. Idugtong natin dito sa kabilang wire, dito sa may bandang switch, dito sa may bagong handle switch natin na mga wire. Ilipat natin, i-connect lang natin isa-isa ito mga loads. Ngayon sunod natin ikabit itong kulay pink na wire. Ito po yung para sa busina. Dahil tapos na natin naikabit yung kulay pink na wire, sunod natin ikabit itong kulay itim na wire. Hanapin natin dito sa kabila. Ito yung kulay brown wire or dark brown na wire. Parang kulay itim rin. Kaya kailangan nating tingnan ng mabuti yung dalawang wire, yung dark brown na wire at saka kulay itim, baka magkapalit sila. Kasi itong kulay itim na wire, ito po yung ground. Samantala yung dark brown wire, yan po para sa signal light. Positive po yan, hindi po sila pwedeng magkapalit. Sunod natin ikabit itong dark brown na wire. Hanapin natin dito sa kabila. Kailangan pareho yung kulay na idugtong natin, dark brown pa rin. Ito na mga loads na ikabit na natin. Itong dark brown na wire, ito po yung para sa positive ng ating signal light. Kasi ito po yung para sa signal light mga loads. Sunod natin ikabit mga loads itong blue wire na may stripe na black o kulay asul na wire. Ito po yung patungo sa ating headlight. Ito po yung main source ng ating headlight. Itong kulay blue na wire na may stripe na black. At sunod nating ikabit itong kulay brown na may stripe na white. Ito po yung para sa flasher relay o rectifier o para sa ating signal light. Ito po yung main source ng ating signal light. Ito po yung galing sa ating flasher relay. Kasi dito sa Yamaha, ito po yung galing sa flasher, itong brown na may stripe na white. Kung sa Honda, kulay gray. At sunod natin ikabit itong kulay dark green na wire o kulay berde na wire na para sa ating signal light. Kung di ako nagkakamali, ito po yung galing sa right side na signal light at patungo po ito sa signal light bulb galing sa ating switch. Patungo po ito sa right side na ating signal light assembly, itong kulay berde na wire or dark green na wire. At ito na yung mga pinutol natin na socket na galing dito sa bagong handle switch. Ngayon i-organize lang natin, lagyan natin ng electrical tape itong mga wire na dinugtong natin para hindi siya dumikit at hindi mag-grounded. At dito sa kanyang switch, itong merong tuldok dito sa bandang ibaba, ito po yung patayan ng ilaw. Tapos yung may dalawang sign na ilaw, yan yung high and low beam dyan sa bandang itaas. Ngayon umpisahan na natin, lagyan natin ng electrical tape. Unahin natin itong kulay dilaw na wire. Ito po yung para sa high beam ng ating ilaw, itong kulay dilaw na wire. Ngayon isa-isa nating lagyan ng electrical tape itong mga wire. Tapos
At ito po yung buong sakit, saksak lang natin doon sa kanyang motor mamaya. At para hindi kayo mahirapan, meron akong ibibigay sa inyo na tips. Tingnan nyo dito sa likuran, halimbawa nalito kayo kung anong yung kulay ng kanyang wire o color coding. Tingnan nyo dito sa kanyang busina, signal light, switch, at saka dito sa kanyang high and low beam, yung mga color coding dito sa kanyang mga wire. At ngayon ikabit na natin yung handle switch dito sa bandang kaliwa o left side mga lods. Ikabit na natin itong handle switch na carbon type na meron ng hazard na kasama dito sa kanyang handle switch. Napakaganda ng kulay nito mga lods, oh. Carbon load ito. At ang maganda pa nito ay meron itong signal light at saka hazard. At saka built-in na rin yung patayan ng ilaw dito kasama sa kanyang high and low beam switch. Ngayon isuot lang natin itong mga wire at saka yung socket dito sa ilalim ng kanyang manibela. Kailangan tingnan natin ng mabuti. Suot natin ng maayos para hindi siya maipit dito sa ilalim ng kanyang manibela. Tulak lang natin ng dahan-dahan tapos sabay hila dito sa kabila, dito sa may dulo, dito sa may socket mga lods, para hindi maputol yung mga dinugtong natin sa ilalim. Ngayon isaksak lang natin itong socket. Tapos itong mga contact point, itong mga wire, itong kulay dilaw at saka kulay berde. Ayan mga lods, ito po yung high and low beam ng kanyang ilaw sa kanyang headlight. Ang low beam po dito ay itong kulay berde o green na wire. Ang high beam po dito sa Yamaha MIUI ay ito po yung kulay yellow o kulay dilaw na wire. Ito po yung high beam. Ayan, nasaksak na natin lahat yung mga wire, tapos yung kanyang socket dito sa kanyang handle switch. Ngayon lagyan na natin ng tornilyo. At abangan ninyo mamaya mga lods, i-orient ko kayo kung paano gagamitin yung hazard switch at saka yung headlight switch, tapos yung patayan ng ilaw at saka yung high and low beam dito sa kanyang switch. Ngayon isalpak lang natin itong kanyang handle switch dito. Diin lang natin para malak na yung sa bandang gilid na lock. Yan, na-unlock na natin yung handle switch. Yan, lagyan lang natin ng tornilyo. Lagyan na natin yung mga bolt at saka bracket dito sa kanyang handlebar o sa kanyang manibela. At ito na yung mga tornilyo niya dito sa kanyang bracket, dito sa kanyang handle switch. Ikabit na natin yung mga bolt kasama na rin yung kanyang bracket dito sa kanyang manibela. Ayan, ay kabit na natin yung dalawang tornilyo sa kanyang bracket dito sa kanyang manubila. Ngayon dito naman sa kanyang handle switch sa gilid, kabit natin yung screw bolt. Dahil tapos na natin na ilagay yung tatlong tornilyo sa kabilang handle switch, dito na naman sa right side na handle switch meron itong tornilyo dito sa likuran. Ikabit natin yung screw bolt. Ayan, tapos na natin na ikabit yung screw bolt at nahigpitan na rin. Ngayon putulin natin itong mga excess wire para dito sa kanyang stop and go at saka dito sa kanyang switch. Dito sa kanyang starter switch ay lalagyan natin yan ng electrical tape, balutin natin kasi kanina pinutol natin yan, tapos dinugtong natin yung stock na socket kasi yung socket na kasama dito sa kanyang bagong handle switch ay malaki at hindi siya kasya dito sa standard na socket para dito sa kanyang starter switch. Kaya ang ginawa ko ay pinutol ko itong kanyang stock na starter switch socket galing doon sa kanyang original na handle switch. Tapos ikinabit ko siya dito sa bagong handle switch. Nilipat ko siya dito sa bagong handle switch, itong kanyang socket ng kanyang starter switch, para magkasya pa rin yung kanyang socket. Kasi sakto ito kasi dito siya galing, standard po niya ito, stock na socket. Kasi hindi na natin ginamit yung mga socket na kasama sa bagong handle switch kasi hindi siya kasya at saka malalaki yung mga socket na kasama dito sa bagong handle switch, kaya hindi natin nagamit, kaya pinutol na lang natin. Tapos yung pinutulan natin na wire, nilagyan natin ng electrical tape. Kaya kinundem na lang natin kasi hindi na natin to nagamit kasi meron naman siyang on off switch kasama dito sa bandang kaliwa na handle switch para sa kanyang ilaw. At ngayon saksak na natin yung kanyang socket dito sa kanyang starter switch at mamaya susubukan natin to. Kaya panoorin niyo ito hanggang sa dulo mga lods. Ngayon ikabit na natin itong kanyang bearings dito sa kanyang manibela.
Ngayon, lagyan na natin ng mga tornilyo, yung mga screw bolt, ibalik na natin tapos higpitan natin mga lods. Dahil tapos na nating naikabit yung fairings niya dito sa kanyang manubila, ngayon magkakabit tayo ng headlight bulb, yung LED na headlight bulb, kasi napundi na yung kanyang original o stock na bulb dito sa kanyang headlight. Walang problema kung magkakabit tayo ng LED na bulb dito sa Yamaha MIUI kasi battery operated na ito at gagana ito kung LED yung ikakabit natin kasi naka battery operated na ito. Madali lang magkabit ng LED bulb dito mga lods kasi one leg lang rin yung kanyang bulb. At ito na, naikabit ko na yung headlight assembly mga lods. Pasensya na kayo kung hindi ko na ipakita kung paano ito ikabit yung mga tornilyo. Ngayon mga lods, ito na yung sinasabi na the moment of truth mga lods kasi susubukan na natin yung ikinabit natin na handle switch kung gumagana ba siya, itong dalawang handle switch. Nga pala mga lods, yung ginawa natin sa starter switch, pinagdugtong na natin yung mga parehong kulay niya dito sa kanyang socket, yung kulay asul at saka kulay itim na wire. Yan lang ang gagawin ninyo mga lods kapag nagkakabit kayo ng handle switch na ganito, yung may kasabang hazard. Ngayon patesting natin sa may-ari mga lods yung kanya handle switch. Titingnan natin kung gumagana kasi minsan yung trabaho natin kapag may kabit na lahat, dyan pa siya hindi gumagana, merong malfunction. Pero dito okay to mga lods, oh. Ayan, gumagana na yung hazard niya, tapos yung signal light niya, tapos yung headlight rin, oh. Gumagana na rin yung headlight, yung high and low beam. Yung low beam kulay puti, yung high kulay dilaw mga lods dito sa kanyang headlight. Ngayon i-orient ko kayo dito kung paano ito gagamitin, itong kanyang hazard switch at saka itong kanyang ilaw, yung headlight switch. Dito sa kanyang headlight switch, kapag dito nyo inilagay sa may tuldok, ibig sabihin naka-off yung ilaw. Tapos kapag tinaas nyo, pinindot nyo pataas, ibig sabihin naka low beam. Tapos pag pinindot nyo pa sa pinakamataas, ibig sabihin nasa high beam. Tapos dito sa kanyang signal light switch, kapag gusto nyo mag signal light, press nyo lang dito pa kaliwa. Tapos pag gusto nyo mag hazard, balik nyo lang kagad pa kanan. Pero kung gusto nyo signal light, press nyo sa gitna, tapos signal pa kanan, tapos press sa gitna, signal pa kaliwa. Ayan. Gusto nyo i-hazard, tapos gusto nyo i-hazard, balik nyo lang, huwag nyo lang i-press sa gitna. Kapag gusto nyo signal light lang yung mag-function, huwag nyo kalimutan na i-press sa gitna yung kanyang signal light switch. Ayan, ganyan lang mga lods.